Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Tayo narito naman po sa ating pong second episode po ng ating Faithcast. So kasama ko ngayon si Nobs at si Jess para po atin pong gawin ang ating pong ikalawang episode. Bali, ang amin pong ikalawang episode, ang amin pong grupo ay nag-gather ng mga questions, Bible questions sa mga random people sa public. At itong mga questions na to ay sasagutin namin dito sa episode na ito. And before we start, magkakaroon muna tayo ng panalangin sapagkat napakahalaga bago natin buksan ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay magkaroon tayo ng panalangin upang humingi ng guidance ng Banal na Espiritu. At sa atin panalangin, hilingan ko si Nobs sa maiksing panalangin. Nobs? Sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong katalinuhan na naway igawad sa amin at amin pong maranasan. Tulungan kami ng Banal na Espiritu nawa ang aming maging guro upang kami matulungan at kami maturuan ng amin pong dapat sagutin at sabihin sa amin pong gagawin ngayong gabi. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko ang iyong presensya nawa, patuloy namin maranasan at patuloy na manguna sa amin. Ito lang aking hilint dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Nobs. So, ngayon papanoorin muna natin yung video ng una at ikalawang questions na amin pong nag-gather. So, ito yung nag-gather namin nung nakaraang araw. At sa ngayon naman ay tingnan nga natin yung video. Tatanungin po muna namin kayo kung ano po yung pangalan niyo. Boboy. Boboy. Kalapian. Ano po? Kalapian. Kalapian. Kuya, ano po yung tanong niyo po na gustong itanong? Ano makaahon sa kahirapan? Okay. Sige po. Yun lang po. Oh, sige. Thank you po, kuya. Thank you so much po sa inyong panahon. So, ayun yung tanong. Ang unang naging katanungan ay, ito ay nanggaling sa isang tricycle driver, tama ba, Nobs? Opo. Ito kasi ay nag-gather or ang naging interviewer dito ay si Cristel at si Nobby. At subalit yung unang question natin, hindi tayo nakapagkuha ng video footage kasi hindi pumayag yung nagtanong. Subalit nagbigay siya ng tanong at ang unang tanong dito, pwede nating basahin, Nobs? Ang una pong katanungan ay, ano ang aking uunahin? Ang paghahanap buhay o ang magsimba? Dahil bilang isang tricycle driver, kaunti lamang ang aking kinikita bawat araw at kapag hindi ako magtrabaho ay walang kakainin ng aking pamilya. Yon yung unang tanong. At sa ikalawang tanong naman, nakita niyo po doon sa video natin na ang sabi niya doon sa tanong niya, so paano makaahon sa kahirapan? Tila na maiksi lang siyang tanong, Opo. pero Malalim. yung pinanguhugutan niya. At Practical. ngayon ay bubuksan natin yung ating mga Biblia para masagot yung kanilang mga katanungan. At gusto ko lang sabihin sa ating mga taga-subaybay na ang lahat ng ating mga sagot na bibigay sa inyo ay manggagaling sa Biblia at wala pong manggagaling sa aming mga sariling haka o sa sarili naming opinion. At ito ay manggagaling sa lahat sa Biblia. So, sa unang tanong, ang sabi rito, ulitin ko yung unang tanong, ano ang aking unahin? Ang maghanap buhay o magsimba? So, valid naman yung kanyang question. Dahil ang dahilan niya, dahil bilang isang tricycle driver, kaunti lang ang aking kita bawat araw at kapag hindi ako magtrabaho ay walang kakainin ng aking pamilya. So, una-una, hindi naman natin ginajudge itong tao na nagtanong. Dahil naintindihan natin yon, so sa kanyang sitwasyon. So, bago natin sagutin yung kanyang tanong, ay kailangan nating unawain yung kanyang sitwasyon. Mahirap talaga yung buhay, at lalo tigit yung kanyang trabaho ay talagang kailangan niyang kumayod, kumbaga. Actually, sabi niya pa nga, kuya, ay ang kita lang nila ay nasa 200, 300 bawat araw. So, mahirap talaga kung wala silang. Kung walang trabaho sa araw na yon, wala din silang kakainin sa araw na yon. Tama. So, ngayon, ano bang sinasabi ng Biblia kung sino ba dapat yung ating uunahin? So, basahin natin, Jess, sa Matthew 6. Simulan siguro natin sa talatang 25 hanggang sa 23. Matthew 6. Matthew 6, verse 25 to 23.
33. 33 I mean. Okay, sabi dito sa Matthew 25 verse 6 verse 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Okay, verse 26. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Verse 27, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangangabalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangugsusulid man. Verse 29, gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapagayak na gaya ng isa sa mga ito. Verse 30, ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mga sasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Verse 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. At itong verse na very common po sa ating lahat, verse 33, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ayun, napakalinaw yung sagot po ng Biblia. Ano po? So kung yung mga hayop nga doon sa parang, yung mga ibon, yung mga hindi nagtatrabaho kumbaga ay inaaruga ng ating Panginoon, how much more tayo mga tao na kung saan ay tayo yung naging dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. Subalit, tila madali talaga itong banggitin sa mga tao na nasa ganitong sitwasyon, di ba? Pero minsan ay dahil sa kahirapan talaga ng buhay, hindi nila maiwasan na mag-alala sa kanilang sarili. At hindi nila alam talaga kung ano yung mga steps na gagawin. Tama din naman yung sinabi ng Biblia na unahin natin ang Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang katwiran, ang kanyang righteousness. Pero ano ba yung specific steps na dapat nating gawin o dapat nilang gawin para makaahon doon sa kahirapan at hindi sila, kumbaga, talagang maranasan nila, hindi sila magutom bagamat may mga pagkakataon na sila ay may araw na hindi sila magtatrabaho dahil ito'y inilaan nila sa Diyos. Yung kanyang buong pamilya ay magsasamba sa Panginoon doon sa araw na yon na itinakda ng Diyos. So, paano makakaahon sa kahirapan sa ikalawang question? So, mayroon tayo ditong mga steps na nakita natin sa Biblia. So, kung mapapansin yung mga kaibigan, mga kapatid, yung mga sinasabi namin dito ay talagang nanggagaling sa Biblia at para din po kayo ay hindi magduda doon sa aming mga sinasabi kung saan namin ito binabasa. Kung mayroon po kayong mga Biblia, pwede nyo pong buksan ang inyong mga Biblia doon sa ating mga binanggit na talata. Babanggitin ko lang po ulit yung unang talata na amin pong binasa, mga talata. Ito po yung makikita sa Matthew 6:25-33. At ngayon ay ating babaybayin, ating titingnan kung ano yung tinuturo sa atin ng Biblia na mga steps para tayo ay makaahon sa kahirapan at magkaroon tayo ng oras at hindi tayo puro na lamang trabaho dahil iniisip natin. Naka-stress. Na-stress tayo dahil baka walang makain bukas. So tulad ng binanggit natin, binasa natin sa mga talata na nauna, ay hindi tayo mag-aalala dahil mayroong ituturo sa atin ngayon ang Diyos kung ano yung dapat nating gawin. So ngayon, mayroon tayong mga steps. Actually, dalawa lang naman ito at ating i-expound lang gamit din naman yung mga talata sa Biblia. Ang una, syempre, ang pinakauna na dapat nating sundan or dapat gawin na step is obey the counsel and commandments of God. Amen. Napakahalaga to, napakahalaga to.
So ngayon ay magbubukas ulit tayo ng Biblia sa Exodus 28 to 9. Ano ba yung dapat nating gawin? Unang dapat nating tandaan para makaahon tayo sa kahirapan. Ito, napaka-common naman ito sa lahat. Na kapag ang isang tao ay hindi ito ginagawa, ay talagang maghihirap siya. So buksan natin sa Exodus 28 to 9. Siguro ay simulan natin sa verse 8. Jess, pwede mong basahin yung Exodus 20 verse 8 at si Nobs naman sa verse 9. Exodus 20 verse 8, sabi po rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Verse 9, 6 na araw na gagawa ka at ang iyong gagawin ng lahat ng iyong mga gawain. So yun. So related, actually related siya doon sa unang question at the same time doon sa ikalawang question. So kasabi kasi nung nagtanong sa unang question, ano ang aking uunahin? Anong pipili? Ang magsamba o magtrabaho Ang para pamilya. sa aking pamilya? Subalit sinasabi ng talata na ating unang binasa kanina sa Matthew 6:25 to 33 na unahin natin ang Diyos at ibibigay niya lahat, ay idadagdag niya ang lahat nating kailangan. So, yun nga, sinabi din dito sa Exodus 20 verse 8 na huwag nating kalimutan na alalahanin ang Diyos sa kanyang itinakdang araw na pamamahinga o pagsamba, yun yung tinatawag na Sabat. Sabat. At tandaan natin na ang Diyos ay hindi lang nag-utos na tayo'y mamahinga sa ikapitong araw. Subalit, anong sabi doon, Nobs? Verse 9? Doon sabi dito, sa 6 na araw ay kailangan nating gumawa ng ating mga gawain. So, hindi lang pagpapahinga, kundi inutusan din tayong magtrabaho. Kaya siguro kaya ngayong iba naghihirap ay 6 na araw na nagpapahinga. So, ibig sabihin na Puro pahinga. ang unang step pala na binigay ng Diyos ay magtrabaho ka. Trabaho. Trabaho. Sa loob ng ilang araw? 6. 6 na araw. Ay baka naman kasi yung iba nagtatrabaho ng 3 araw at the rest is Pahinga. pahinga na. pahinga. Ay sino ba naman ang hindi maghihirap, di ba? Yung iba naman, buong 7 araw, puro trabaho. Puro trabaho. So, ibig sabihin nun, kung sinabi ng Diyos na 6 na araw na ikaw ay magtatrabaho at sa ikapito ay kayo magpapahinga, dapat mo sundin yon. Hindi naman ibig sabihin din kasi na 7 araw ka na nagtrabaho, ay hindi ka pa rin mahihirapan. Kasi, sabi nga dito, yung isa conclusion na nagawa natin dito, choose to do where God can bless you. So, kung ang Diyos ay kanyang pinagpala ang 6 na araw na ikay gagawa at sa ikapito ikaw ay magpapahinga, so yun yung magiging blessing sa'yo. Pero kung ginawa mo, 7 araw ka nagtrabaho, makakatanggap ka kaya ng blessing? Hindi pa rin kasi ang blessing ng Panginoon ay matatanggap lang natin kapag sinunod natin yung kanyang panukala sa atin o yung kanyang mga utos sa atin. So yun nga, 6 na araw na gagawa at sa ikapito ay tayo ay magpapahinga o di kaya ay mangingilin sa kanyang araw na itinakda para sa atin. Amen. So ngayon, yun yung unang step. Alam naman natin na ang Diyos ay napaka-specific sa kanyang inuutos sa atin at gusto niyang sundin natin yung kanyang mga kautusan ayon sa nasusulat, hindi lang sa naiisip natin kung ano yung gusto nating sundin or gawin. So ngayon, ano yung ikalawang step, Nobs, na dapat nating gawin? Ito, napakahalaga din ito eh. Napakahalaga din ito na kailangan nating tandaan. Kasi marami nga tayong trabaho, marami nga tayong ginagawa, marami tayong pera, maraming kita. Pero minsan, di ba, mapapansin natin, marami tayong pera, Jess, Nobs, na nare-receive, pero namamalayan natin, bakit wala na? Ubus Madali agad. maubos. O, parang- ubos agad. Yun nga po yung lagi ko pa nakikita siya sa newsfeed na, bakit ang bilis mong maubos? Yun pa yung sahod na, Oo. yung sahod na sinasabi na. Mahirap kitain. Mahirap Mahirap kitain. kitain. Madaling ubos. Matagal siyang hinanap mo, matagal mo siyang pinaghirapan, Tapos mabilis kang lilisanin. mabilis lang mawala sa kamay mo. Parang kumbaga, parang dumaan na lang. Pero mayroong binigay na step or binigay na tawag dyan? Sikreto. Sekreto ang Diyos tama. or susi ang Diyos para mabuksan natin or para hindi basta-basta mawala yung ating tinanggap sa ating pagtatrabaho. Siyempre, kailangan muna alam natin yung step 1. Siyempre, kailangan natin magtrabaho sa 6 na araw at sa 7 araw tayo mamamahinga. Magpapahinga. Step 2 naman is Sabi dito sa step 2 natin, be a good steward of God. So, paano ba yung pagiging good steward ng Panginoon? So, ngayon malalaman natin. ano nga yung steward? Katiwala. Diba? Katiwala. Yes. So, kailangan natin Regalo. maging
mabuting katiwala ng Apa. Diyos. Kasi kung hindi ka mabuting katiwala ng Diyos, hindi ka pagkakatiwalaan ng mas marami pang blessing. So yon, tingnan natin kung paano ba maging mabuting katiwala ng Diyos. So buksan natin yung aklat ng Malakay 3:10. So ito ay patungkol sa tithes Tithes. and offering Apa. or ikapu at mga handog. So ganito natin gagawin yung pagiging mabuting katiwala ng Diyos. Pakibasa nga, Jess, yung Malakay 3:10. Sabi sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Sino ba naman ang ayaw makatanggap ng Tama. siksik, liglig at umaapaw ng Mula pa biyaya? sa langit. Mula sa langit na siksik, liglig at umaapaw ng Ito yung biyaya nagpapatunay ng ko Diyos. yan na ang langit ay mayaman. Yeah, tama. At yung ating mga tinatangkilik dito sa lupa yan ay sa Diyos. Pero ano ba ang purpose nitong tithes? Ano ba yung tithes na tinatawag? Ang tithes po, kapag tayo mayroong kinita, halimbawa, meron tayong kinita na 1,000, magkano yung tithes natin dapat doon? 100. 100. Ikasampung bahagi, yung 10% ng ating kinita. Halimbawa, mayroon tayong investment or capital na 100 doon at kumita tayo ng 1,000. Malaking kita na yun. Pero tatanggalin mo muna syempre yung 100. Pag yung natira doon ka kukuha ng tithes. Pero ano naman yung offering? Yung offering is depende sa'yo. Kung ang tithes is a test of loyalty mo sa Panginoon, ang offering naman ay test of your love sa ating Panginoon. Kaya tinatawag nga na ito nga na love offering. So kung malit ang offering mo, malit din yung love mo sa Panginoon. So balit, tandaan natin na itong tithes and offering ay napakahalaga. At anyway, gusto ko din sabihin sa lahat na ang tithes po ay kapag nagbigay tayo ng malaking tithes dahil malaki yung kinita natin, huwag natin sabihin sa Diyos na, Panginoon, nagbigay ako ng malaking tithes. Isipin natin na hindi yun sa atin galing. Sabi nga, binabalik lang natin sa Diyos yung para sa kanya talaga. Siya yung pagmamayari. Kaya nga kapag hindi tayo nagbalik ng tithes and offering, anong tawag sa atin ng Biblia? Magnanakaw. So hindi lang sa tao tayo nagnakaw, subalit talagang sa Diyos tayo nagnakaw. So sapagkat hindi natin ibinalik yung para sa Kanya. So yun yung napakahalaga nating dapat tandaan. So ito ay susi actually para mabuksan yung storehouse ng langit at ibuhos ng Diyos sa atin yung ating mga pangangailangan, which is yung ating pangailangan sa araw-araw. So, malaki nga yung ating kinikita, malaki yung ating natatanggap monthly, pero hindi tayo nagtatithes and offering. So, marahil yun yung dahilan kung bakit patuloy tayo naghihirap. So yun po yung ikalawang step. Pero bago pa man, ay gusto ko ring basahin natin yung sa Mark 12:42-44. Mark 12, Marcos 12, 42 hanggang 44. Ito ay tungkol sa, siguro hindi na po namin babasahin siguro dito, pero ito po ay patungkol doon sa babaeng bao. So yung iba kasi sinasabi nila na, kaunti na nga lang yung kinikita ko. So, bibigay pa ako. Magbibigay pa ako. Kulang na nga sa pamilya ko eh. Kulang na nga sa pamilya ko. Pero yun nga, kailangan talaga nito sa James 2:18, 20, and 26, magbabasa natin doon na kung gaano kahalaga yung pananampalataya na gumagawa. Hindi kasi pwedeng ako ay sasabihin natin, Nobs at Jess, na ako ay nananampalataya sa Diyos. Pero kapag sinabi ng Diyos na ibalik mo yung ikapo at di mo naman kayang ibalik, so hindi mo mapatunayan doon yung pananampalataya mo sa Diyos. Actually, may mga pagkakataon talaga na, di ba minsan, may mga pagkakataon na naiisip ko din yan na wala na nga akong pera, baka wala na akong allowance. Pero sinubukan ko talaga ang Diyos. Sabi nga, taste and see that the Lord is good. Talagang ibalik mo lang sa Kanya yung para sa Kanya. Tama yung sinabi sa Malakay 3:10, na ibubuksan niya talaga yung durungawan ng langit at ibubuhos niya yung Kanyang biyaya sa atin. Siksik, liglig at umaapaw. So yun. So kailangan natin ng pananampalataya, buhay na pananampalataya dito. Ito yung faith that works. So kung gusto nyo basahin yun sa James
2, 18, 20, and 26. Pwede nyo pong basahin sa inyo pong, kung mayroon po kayong mga Biblia. Hindi na po namin yun babasahin dito. Pero kung gusto nyo pong basahin, pwede nyo pong ilista. O di kaya kung gusto nyo pong basahin ngayon mismo, ay pwede nyo pong buksan yung mga Bibles. Subalit dito po sa Mark 12:42 to 44, Nobs, ito ay tungkol sa babaeng bao. So, magkano nga yung kanyang binigay? Dalawang Kusing. Kusing. Kung sabi ng Biblia, 2 kusing. Ilan yon? Lahat ng meron siya. Lepta pag sa Tagalog. Dalawang lepta. 2 lepta. So, yun ay lahat ng meron siya. Yun na lang talaga natitira Yun sa na lang kanya. talaga natitira sa kanya. Opo. Napakaliit na halaga yun. Kumbaga, kung meron na, halimbawa ako meron 1,000, tapos ikaw may 2 piso. Pero yung binigay mo lahat, yung binigay ko sa 1,100. So medyo mas malaki yun kaysa 2 piso, di ba? Pero nung binigay mo yung 2 piso at yun lang yung meron ka, alin yung mas na-appreciate ng Diyos? Yung 2 piso. Na kung saan binigay mo ng buo sa Diyos at wala nang natira sa'yo. So, minsan tayo, nag-aalangan tayong magbigay sa Diyos, para nga sa Kanya na nga yun, pero nag-aalangan pa rin tayo kasi nga iniisip natin, ano yung matitira sa akin. Pero nakita natin yung nangyari doon sa babae. Kahit sa panahon natin ngayon, matagal na itong nangyari. Pero kahit sa panahon natin ngayon, naalala pa rin natin siya kung ano yung ginawa niya, kung ano yung naging impact at kung ano yung naramdaman ni Kristo during the time. So ngayon, ang lahat naman ng ating ginagawa ay hindi para tayo ay makilala, para sabihin na malaking tithes nito, malaki ang binibigay nito para sa Diyos. Hindi kasi mahalaga doon kung gaano kalaki o kaliit yung binigay mo. As long as ito ay binigay mo kung ano yung required ng Diyos, at isa pa, binigay mo kung ano yung galing sa puso mo. Nagbigay ka nga ng malaking halaga pero labag sa kalooban mo, wala pa rin yun. So napakahalaga na yung pagbibigay natin ay nasa puso natin. So yun. Kailangan lang natin maging tapat doon sa kung ano yung tinakda ng Diyos na dapat nating ibalik sa Kanya. At maging tapat din tayo doon sa kung tayo nagbibigay, kailangan ito ay hindi labag sa ating kalooban. So siguro, basahin muna natin yung Matthew 25. Matthew 25:23. Yun. Anong sabi dito sa Matthew 25:23? Matthew 25 verse 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So yun yung ikatlong step. Hindi siya kasama hindi siya ikatlong step, kundi siya ay kasama din doon sa pangalawa. So sa pagiging katiwala, minsan kasi mas gusto nating maging katiwala ng malaking bagay. Malaki agad. Gusto nating pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng 1,000,000, ay samantalang sa 1,000 hindi tayo mapagkatiwalaan. Kumbaga, doon sa 1,000 pa nga lang, hindi tayo makapagbalik ng tithes and offering. Paano pa kaya pag malaki na? Kapag malaki na, ano kaya makapagbalik pa kaya tayo? Di ba tingnan lang natin, minsan, kapag tayo ay may 1,000, may 100 pesos tayo. Medyo maliit pa. Maliit pa yung 100 pesos lang kaya ko pang ibalik yung tithes and offering. 10,000, 1,000. 10,000. Pag may 10,000 ka, 1,000 yung bawas. parang medyo malaki na. Kaya mo pa rin ibalik. Medyo nag-aalangan pa lang. Nag-alangan ka na. Pero nung karoon ka ng 1,000,000, o 100,000, 100,000. para makakabili na ako nito ng bagong motor, Ganun, di ba? Pero yun nga, tama yung sinabi dito sa Matthew 25:23 na kung nais nating maging katiwala ng mas malaking biyaya ng Diyos, Maging tapat. maging tapat tayo kahit sa kaunti. Kaunting At bagay. tayo'y gagawin ng Diyos na katiwala ng mas Malaki. malaki. Kaya nga, mga kaibigan, kailangan nating tanungin yung ating mga sarili, bakit kahit naghihirap pa rin ako? Hindi ba, wala bang tiwala sa akin ng Diyos na pagkatiwalaan ako ng medyo malaking halaga, medyo malaki-laki namang halaga? So, tanungin din natin yung ating sarili, ako ba ay tapat na katiwala ng Diyos? Ako ba ay nagbabalik ng tapat ng aking mga handog at ikapo? So, yun yung ating itanong sa ating mga sarili. So, 2 step lang pala yun, napakasimple lang na sundan. Ulitin na lang natin, Obs, yung
step 1 and step 2, pwede mo bang sabihin ulit sa kanila? Para sa step 1, ulitin po namin, obey the counsel and the commandments of God. At sa step 2 ay, be a good steward of God. So, yun pa yung pangalawa at ngayon ay papag-aralan natin ang sa pangatlo. Actually, wala na tayong pangatlo. Wala Yun lang. na pangatlo. Dalawa lang pa. Dalawa lang sa Dalawa akin. lang yung step na binigay sa atin ng Diyos. Pero alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, dito sa Biblia, kung ating halongkatin or ating titingnan or ating pag-aaralan yung Biblia, may mas sigit pa tayong matatanggap na biyaya mula sa Diyos. Kumbaga ay mas malalaman pa natin yung ibang step. Actually, ito lang yung sa aming research doon sa mga sagot doon sa mga questions na nakuha natin doon sa ating mga kaibigan doon sa public nung nagkaroon tayo ng interview. Binasa namin yung yung inyo pong mga tanong at nakita namin yung mga sagot dito sa Biblia atin pong binahagi sa inyo. Pero subalit kung gusto niyo pong mas marami pang malaman sa Bible, kailangan natin magkaroon syempre ng personal study sa Bible at para i-reveal pa sa atin ng Diyos kung paano ba tayo maging mas maunlad pa sa ating buhay. So, yun po yung ating una at ikalawang tanong. At sabi nga sa Biblia, di ba? Dapat nating saliksikin, hindi lang dapat nating basahin ang Biblia, kundi saliksikin dapat natin ating mga Biblia. Yung mga bagay na tinatanong natin sa ating sarili, na bakit ganito, bakit ganyan, hindi natin alam. Mayroon palang sagot ang Biblia. Na yung ating matagal na tayo naghihirap sa ating buhay, naghihikahos, kumbaga, yung term ay naghihikahos, nahihirapan dahil sa kagipitan sa buhay. Pero hindi natin alam, meron palang sagot ang Bible. Kung paano natin mabubuksan ang durungawan ng langit para matanggap natin ang liglig at umaapaw na biyaya ng Diyos at mga pagpapala ng Diyos sa atin. So, yun po yung aming pong una at dalawang tanong na sinagot ngayong oras sa atin pong discussion. And I hope and we pray na ito po ay magbibigay sa atin ng kasagutan doon sa ating kapayapaan din sa atin at magpalakas sa ating mga panampalataya samantalang tayo po ay nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Maraming salamat po at maraming salamat din sa aking mga kasama. Thank you po. Si Nobs at si Jess. At mga kaibigan, kung meron po kayong mga tanong or meron pa po kayong mga karagdagang tanong dito sa atin pong diniscuss na questions at sinagot na question gamit po ang ating mga Biblia, ay pwede po kayong mag-comment sa ating comment section sa ibaba at amin pong sisikaping sagutin ang lahat ng inyong mga tanong. At hindi po sa aming sariling kakayanan, kundi sa biyaya ng Diyos at gamit po ang Kanya pong salita, ang Biblia. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po at tayo pagpalain ng Diyos sa ating mga gawain. At sa ating pagtatapos siguro, mas maigi na ating tapusin yung ating pag-aaral ngayon ng isang panalangin at gusto kong hilingan si Jess na sa ating pangwakas na panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na may-ari ng aming mga buhay, Panginoon, maraming salamat sa pagsama sa amin sa pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga nakinig ay nabigyan, Panginoon, ng kaginhawaan sa kanilang nararamdaman. At tulungan niyo po sila sa kanilang mga hanap buhay. Lalo tigit, Panginoon, palakasin ang kanilang pananampalataya habang kaming lahat ay naghihintay sa inyong muling pagdating. Ito lang po aking samadalangin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.